Maraming mga nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung best mid-range phone ko ngayong 2023. Dahil for sure, gulong-gulo na kayo sa napakadaming mid-range phone level na pwedeng pagpilian ngayong 2023. Pero merong isa para sa akin kapare ko nag-stand out sa lahat ng mga pagpipilian na yon. At yan ang Poco F5. Dahil kung usapang display, gaming performance, camera at kung ano-ano pa, hindi hamak na itong Poco F5 ang isa sa mga nangungunang device pagdating dyan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ito nga ang pinakamagandang mid-range phone ngayong 2023. At meron din akong i-share sa inyo na tricks para mabili ninyo itong Poco F5 sa halagang 13,800 plus pesos lang. Kaya stay tuned sa video. Anyway, let's go. Well, simulan muna natin sa mabilisang unboxing. So inside the box kapare ko, makikita natin dito yung Poco na parang box, and then nandito sa loob mga kapare ko yung inclusions niya. Meron tayo ditong SIM injector pin, meron tayo ditong warranty card, meron tayo ditong Poco Quick Guard Startup, at meron din tayo ditong Poco Safety Information. And then after nyan, makikita natin dito yung ating malupit na jelly case. And then sa second layer kapare ko, makikita na agad natin dito yung Poco F5 phone natin. And then sa pinakailalim na layer kapare ko, makikita natin dito yung power brick natin na 67 watts. And then meron din tayo dito na charging cable. And that's pretty much it mga kapare ko. And now, ito yung look ng Poco F5. By the way, meron nga palang 3 color variant tong Poco F5. Meron siyang white, black, and also blue. And ang pinaka-recommended na color ko para sa inyo, which is yung pinaka-unique sa kanila, is yung color white. However, kaya hindi ko siya nabili ng 11/11 sale, wala na siyang 8256 variant para sa white color, kaya itong black na lang yung binili ko. Napaka-unique kasi nung itsura niya, kaya siguro yun yung reason kung bakit ang bilis maubos. Moving on, pag-usapan muna natin yung ating Poco F5 looks and also build quality. So, pagdating sa looks ng Poco F5 kapare ko, ang totoo dyan, maganda siya. Kasi itong black color variant niya kapare ko ay meron siyang carbon fiber design sa likod nito. At kung makikita ninyo, ang ganda niya dyan. Kaso nga lang, glossy. So, alam naman ninyo, kung matagal na kayo sa channel, hindi ako fan ng mga glossy back. However, para dito, medyo bibigyan ko siya ng exception kasi maganda talaga yung looks niya pagdating dito dahil mas makikita natin kapare ko yung ganda ng carbon fiber. Para siyang nakaceramic na dating. However, yung build quality nito is glass front, plastic frame, and plastic back lang. Yes mga kapare ko, hindi po to glass, plastic lang po yung likod niya, at kahit doon sa dalawa na variant na natira, plastic lang din po yun mga kapare ko. Kaya medyo downgrade to pagdating kay Poco F5 pagdating sa kanyang build quality dahil yung Poco F4 kapare ko ay naka-glass pa. Now, pagpunta sa sides ng phone na to kapare ko, makikita natin dito yung ating volume rack and power button. At pagdating naman sa taas sa part nito kapare ko, good news, meron tayong headphone jack dito. Meron din tayo na isang speaker, and also meron din tayo dito na microphone at IR blaster para pwede natin siya pang-control sa mga TV or appliances natin. Pagdating naman sa left side dito, plain lang siya, walang nakalagay dito na kahit ano. And then sa bottom part naman kapare ko, makikita natin dito yung ating SIM card tray na supported ang 2 5G SIM cards. However, wala po itong memory card slot, so ibig sabihin hindi na neto supported ang expandable storage. Moving on, makikita rin natin dito sa bottom part kapare ko yung ating microphone and also yung ating USB Type-C charging port and isa pang stereo speaker kapare ko. Meaning naka-dual stereo speaker na to kapare ko, at pagdating sa kanyang sound quality, malakas siya, buo yung pinoproduce niya na sounds, and also hindi kalat mga kapare ko. Good siya kapag manonood ka ng mga YouTube video or kaya ng mga Netflix movie or series, and also pagdating sa gaming, okay din yung kanyang sound quality. Buong-buo din yung sound niya, hindi sabog or hindi kalat yung sound na pinoproduce nito. Moving on, pumunta naman tayo sa isa sa pinakabentahe ng device ito pagdating sa kanyang specs, which is yung kanyang display. Dahil pagdating sa display nito kapare ko, ito ay naka-Flow AMOLED na, hindi lang yan basta-basta regular AMOLED display. Ito na rin yung reason kung bakit mapapansin ninyo na yung kanyang bezel ay napakanipis dahil symmetrical bezel na to kapare ko, na nagbibigay ng konting boost sa pagiging premium looking display neto. Isa mo pa yung Dolby Vision and HDR10 Plus support neto sa display niya, talagang ang ganda dito manood kapare ko ng mga HD movies. And for sure, masisecure mo yan sa lahat ng streaming platform dahil ito ay naka-wideband L1 na. Meaning supported at makakapanood tayo ng mga full HD movies and series sa mga streaming platform. Pagdating naman sa kanyang size kapare ko, meron tong 6.67 inches, which is isa sa pinaka sweet spot size ng isang cellphone para sa akin dahil medyo malapad at medyo malaki na yung device mo kapag ganito yung size niya. And in terms of resolution kapare ko, ito ay naka full HD plus 1080p display, kaya mas sharp, mas ma-bright. Tingnan nyo kanyang dinidisplay, and also yung kanyang color and saturation is okay na okay din dahil na rin yan sa Flow AMOLED display nito. Pagdating naman sa kanyang max brightness, meron tayong 1000 nits dito, kaya kung maglalaro ka or
gagamitin mo to in outdoor, ay okay na okay lang din kahit medyo tirik yung araw mga kaparakoy dahil visible na visible yung display sa kanya. Meron na rin tong 120Hz support kaparakoy na pwede mo magamit or mapakinabangan sa ibang game, and also kapag nagbabrowse ka sa social media dahil ang smooth talaga tingnan ng screen nito kaparakoy kapag ginagawa mo yun. Ang ganda ng feeling niya kung ako yung tatanungin ninyo mga kaparakoy. At pagdating naman sa touch response nito, meron tong 240Hz touch sampling rate na benefitable sa ating mga gamer mga kaparakoy kapag naglalaro tayo ng mga games dahil mas responsive yung screen natin kapag ganyan. However, para sa akin mas gusto ko sana na ginawa nila tong 360Hz para sana mas maganda yung ating touch response doon, mas mabilis. Pero based on my experience, okay na rin naman yung 240Hz touch sampling rate. And kahit naka 360Hz din naman to, ay hindi mo masyado mapapansin yung difference kasi nga mabilis and same na responsive yung screen. At pagdating naman sa protection na ginamit dito, ito ay naka-Corning Gorilla Glass 5. So matibay-tibay talaga to kaparekoy. Pagpunta naman sa storage neto kaparekoy, maganda rin yung specs niya dahil meron tong IP-DDR5 na 8GB and 12GB RAM combined with 256GB UFS 3.1 na napakabilis mag-transfer ng data. And real talk yun mga kaparekoy dahil nag-download ako dito ng Genshin Impact na nasa 23GB yung kanyang resources at tinapos niya lang ng 15 minutes mga kaparekoy yung pagda-download doon in overall. Unlike sa mga device na nare-review ko na lagi kong ini-installan kaparekoy ng Genshin Impact, inaabot po ako ng 30 to 45 minutes sa pagda-download pa lang po ng kanyang resources. Kasi ang laki talaga ng game na yan. Ewan ko ba kung ba't ko pa sinasama sa gaming test yan. Pero dahil mahal ko kayo at request nyo to, syempre isasama natin yan eh. Kayo pa ba? Now, pagdating naman sa kanyang battery, meron tong 5,000 mAh of battery kaparekoy at supported nito ang 67 watts fast charging. Sabi niyo po ako dito, mapupull charge mo rin itong phone na to from 0 to 100 for 46 minutes. Pero usually, tinesting ko yan. Hindi ko lang talaga na-videohan. Pero from 20% to 80%, inabot lang ako kaparekoy ng 28 minutes, which is not bad. At kung ako yung tatanungin ninyo, para sa akin, decent na yung gantong battery size and also yung charging rate capacity nito. And for sure, madalas sa inyo ay gustong gamitin ng pangmatagalan yung phone nila and then i-charge na lang to overnight para magamit nyo agad bukas. So kaya-kaya yung gawin netong Poco F5 kaya wala na tayong masyadong doubt pa doon. Now, pumunta naman tayo sa gaming performance ng phone na to kasi for sure ito yung isa sa pinaka-inaantay ninyo mga kaparekoy at ito na yon. Pagdating sa ginamit na chipset dito kaparekoy, meron tayo ditong Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 na sinasabing mas pinalakas at in-optimized na Snapdragon 7th generation. Titingnan natin yan mamaya sa mga testing na gagawin natin. Binubuo to ng chip na to kaparekoy ng GPU Adreno 725 and CPU na merong max clock speed na 2.91 GHz. Nagsagawa ko dito ng mga ilang testing which is yung mga essential test lang, kagaya ng Antutu thermal throttling test and also wildlife stress test. At ito yung mga result niya. Pagdating sa kanyang Antutu kaparekoy, nakakuha siya ng 1,112,448 Antutu benchcore score. And usually pag ganito yung Antutu benchcore ng device mo, pang flagship level to kaparekoy. At para malaman ninyo yung lakas ng Snapdragon 7 Plus Gen 2, ito nga pala yung Antutu benchcore score list na provided mismo ng Antutu which is yung mismong application na. So usually pang A place po ang Snapdragon 7 Plus Gen 2, tinalo nitong Exynos 2100, Dimensity 8100, Dimensity 8100 Max, Dimensity 8200 at kung ano-ano pa mga kaparekoy. Kayo na lang yung mag-check mga kaparekoy, ilalagay ko yung link netong chart na to dyan sa ating description for more context. Basta ang malinaw dito, malakas itong chipset ito pagdating sa kanyang performance. Nag-thermal test din ako sa phone na to kaparekoy at ito yung nakuha nating result. And totally bagsak siya sa ating mismong thermal test. Pero kung makikita natin sa graph, maintain naman siya kaparekoy. Hindi siya yung tuloy-tuloy pababa. Ibig sabihin nito, merong certain part lang na talagang iinit yung device natin pero hindi natin siya nakita na nag-dip hanggang 20%. So magandang sign pa rin yan. At kagaya din lagi ng sinasabi ko, hindi naman natin talaga makikita yung performance ng device na to based lang sa mga result ng testing na to. Mas maganda kung i-actual test natin siya at ayun yung ipapakita ko sa inyo mamaya sa gaming test natin. Nag-run din ako dito ng wildlife stress test kaparekoy at nakakuha tayo dito ng stability na 76% at meron din tayong loop score na 7,545 loop score. So mataas yan mga kaparekoy. Ngayon, i-testing na natin to sa gaming para makita natin yung performance niya talaga. So, naglaro ako dito ng tatlong game. Unahin natin yung Genshin Impact. Pagdating kay Genshin Impact, supported graphical settings sa dito is yung pinaka-highest talaga. Decent and playable na playable dito kaparekoy yung
ng Genshin Impact in terms of gaming performance sa Poco F5. Maganda yung kanyang graphics quality, makikita nyo naman yun sa video, hitik na hitik yung kulay. And in terms of FPS kapare ko or gaming performance mismo sa game, nagkaroon tayo dito kapare ko ng 60 to 45 FPS. So yes, kasi nagda-drop siya to 45 FPS kaya 60 to 45. Gets nyo ba? What I mean is nagda-drop siya to 45 FPS pero pag walang masyadong nangyayari, like for example naglalakad-lakad ka lang, makakakuha ka ng 58 to 60 FPS kapare ko. Pero kapag meron ng mga actions, animations, marami ng mga kalaban, bumabagsak siya ng 45 FPS. Ang good thing kapare ko, hindi siya lagi tingnan kasi 45 FPS pa rin yun. So usually ang pinaka makikita na nating lagi is below 24 frames per seconds or FPS. Kaya goods pa rin na kahit mag-drop siya ng 45 walang problema. After ng Genshin Impact, nilaro agad natin kapare ko yung Mobile Legends. So dito ang supported graphical settings niya is Ultra at meron na rin siyang Ultra frame rate. Pagdating sa performance nito kapare ko, goods na goods, decent na decent, and also para sa akin overkill na masyado tong phone na to dito sa Mobile Legends. Dahil nakakuha lang naman tayo dito kapare ko ng 120 FPS pero nag-drop yan hanggang 90 FPS, which is para sa akin kapare ko ay hindi natin ito magiging issue kasi yung 60, 90, and 120 FPS hindi mo makikita yung difference nila unless i-shot mo siya sa camera na naka 60 frames tapos doon mataas ang shutter count, doon mo mapapansin. Pero kapag naglalaro ka lang, hindi mo yung mapapansin kasi mas nakapokus ka sa game kaysa doon sa FPS, and also yung performance naman kasi talaga yung need natin kaya walang problema. Sa CODM naman kapare ko, meron na tayo ditong supported graphical settings na very high, and then yung pinaka gusto kong settings na lagi ko nakita ang Ultra frame rate. At ito yung reason kung bakit gustong gusto ko na merong ultra frame rate yung CODM sa device na lalaroin natin, dahil yung kanyang FPS is sagad kung sagad. Dahil ang maintaining FPS nito hindi lang masyadong kita sa video kasi nakalimutan kong i-click para ma-show yung pinaka whole FPS niya. Kung makikita ninyo nag-change siya sa 8 at saka 9, ang ibig sabihin niya kapare ko, ang pinakamataas na FPS na nakukuha nito is 90 FPS flat na flat mga kapare ko, and then nagda-drop down siya sa 87 to 89 FPS mga kapare ko. Kaya gustong gusto ko na merong ultra frame rate sa CODM dahil dito. Dahil mas maganda yung experience mo dyan. Kitang-kita nyo naman dyan sa gameplay natin kapare ko. Gustong gusto ko dahil talaga napaka-responsive at napaka-smooth ng device. Kaya mabilis tayong nanalo dito. By the way, yan lang muna sa ngayon yung mga games na itetesting natin dito. Pero may gagawin tayo kapare ko na isang gaming test para dito sa phone na to. Kaya lahat ng game na gusto nyong isalpak dito sa phone na to, sabihin nyo na dyan sa comment section para yan ang ilagay natin sa ating actual gaming test at makita natin yung kanyang mismong performance sa mga game na yon. Kaya i-comment nyo na sa ibaba. Anyway, proceed na tayo. Now, pag-usapan naman natin kapare ko yung camera ng Poco F5 dahil talagang malupit din yung specs ng camera nito. Unahin natin sa kanyang main camera. Dahil ang main camera nito kapare ko ay merong 64MP with OIS na po yan mga kapare ko. Plus, meron siyang 8MP ultra wide and then 2MP for macro camera. Pagdating naman sa kayang i-shoot na video resolution nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 FPS. Kaya niya rin ang 1080p at 60 to 120 FPS, which is nice. With EIS yan kapare koy. At pagdating sa kanyang photo and video quality, ito siya mga kapare koy. Kung mapapansin niyo dito, napakaganda ng kanyang kulay. Nakuha niya yung kulay ng tinitake ko talaga ng image and also yung detail nito. However, merong mga times na medyo naluluto niya masyado yung kulay or napaprocess niya na sobrang tingkad. It depends yan sa light situation. For example, nag-shoot kayo ng mga tanghaling tapat or hapon, talagang medyo mas nai-enhance yung kulay doon, mas mataas yung contrast pagdating doon dahil nga golden hour yan. But yung quality and detailed nandun talaga kapare ko sa images and also sa video. In terms of portrait shots naman mga pare ko, ito yung ating sample about dyan. Maganda yung kanyang bokeh effect, kaso nga lang hindi ganun ka-perfect unlike sa iPhone. Magandang separation ng subject and also ng background nito, kaya mas ma-highlight yung subject natin sa mga photo kagaya na nakikita nyo dyan. Pagdating naman sa video quality nito kapare ko ay okay na rin. Assurancy, kitang-kita yung pagkakaroon ng magandang saturation and also balance na vibrant dun sa video. However, minsan kagaya na rin dun sa image, naluluto masyado yung kulay kapag medyo golden hour kayo nagsushoot dahil nga tumataas po yung saturation niyan. Kaya mas medyo warmy tingnan yung mga image and video natin. In terms of stabilization naman kapare ko ay okay naman. Gaya ng sinabi ko kanina, may EIS na yung video neto, kaya kapag nag-shoot ka okay at stable
naman. However, if ako yung tatanong ninyo, if kailangan nyo pa ba gumamit dito ng gimbal, if gagamitin nyo for projects or magpipilm kayo sa phone na to, masasuggest ko pa rin na gumamit kayo ng gimbal dahil hindi ganun ka-perfect yung stabilization niya, pero okay na kapag handheld and then magni-ninja walk na lang kayo, okay na yung kanyang quality doon. Pero kung hindi kayo sanay sa ganun, mas maganda gumamit kayo ng gimbal. Anyway, pagdating naman sa selfie camera neto, meron tayo ditong single camera, 16MP to, at kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 to 60 FPS. At pagdating sa photo quality na napoproduce nito, maganda rin kapare ko lalo na yung kanyang bokeh effect. Marami na akong mga na-testing na mid-range camera kapare ko pagdating sa kanilang front cam, at isa lang yung kinakalabasan, medyo maputla ko kahit maitim akong tao. So, ibig sabihin nun, masyado nilang ini-enhance yung skin ko or binabago nila yung color tone ng balat ko at ginagawa nilang puti, which is hindi ko gusto. Pagdating dito kay Poco, okay naman kapare ko but ini-enhance niya pa rin kapare ko yung balat ko, pero hindi na ganong katapang unlike doon sa ibang device na ginagawa ko maputi dahil hindi naman yun yung kulay ko, diba? At hindi ko talaga yun gusto mga kapare ko pagdating sa camera. Anyway, pagdating sa kanyang video quality kapare ko, okay naman, lalo na yung kanyang 1080p at 60 FPS. Maganda yung pag-produce niya ng video dito kapare ko. Yung kung ano yung kulay ng mukha ko, ganun din. Maganda siya, vibrant yung kulay, and also okay na rin yung saturation. By the way, nag-shoot nga pala ako dito yung parang vlogging style na to. Medyo pahapon na, so golden hour din yan. Medyo maulap lang kaya parang madilaw yung video. Pero okay na okay yung kanyang image processing para sa akin kung ako yung tatanungin ninyo. And in terms of stabilization kapare ko, goods na goods din para sa akin dahil stable naman siya. Pero kapag medyo maligalig ka mag-video, talagang medyo aalog at aalog yan. Para sa akin, reasonable na yon. At yun ang mga kapare ko yung full review ng Poco F5, which is yung best mid-range phone natin ngayong 2023. At alam na naman ninyo siguro kung bakit ko nasabi yun dahil nakita niya naman yung gaming performance ito, specification sa camera, display, and build quality, sama na rin natin. And para sa akin kapare ko ay wala nang pwedeng tumapat pa na mid-range phone dito kay Poco F5. Oo, pwede silang manalo sa camera part, pwede silang manalo sa build, pero in terms of overall performance and specs neto, sa tingin ko wala pa sa ngayon na pwedeng makatalo sa Poco F5. Sa ngayon yan mga kapare ko, pero tingnan natin in the near future. And usually, magiging sulit and best mid-range phone siya kapare ko if mabibili nyo to sa sale price niya. At ito rin yung tinutukoy ko kanina sa intro about sa discount na pwede nyo makuha. Dahil ang pinaka SRP talaga nito is 20,000 plus pesos mga kapare ko. Pero pwede nyo itong mabili ng 13,800 plus lang this coming 12/12 sale. Dahil nung 11/11 sale ko lang to binili sa Shopee, and for sure magkakaroon na naman sila ng big sale sa 12/12 dahil nga magpapasko nun. Kaya antayin nyo yung event yung mga pare ko dahil magbabagsakan ng sale halos lahat ng brands. Kung hindi kayo nakaabot ng 11/11, huwag nyo nang pabayaan yung 12/12 sale mga pare ko dahil isa yan sa mga chance ninyo para makakuha ng big discount. And kung gusto mong ma-notify ka about sa sale na to, mag-subscribe ka sa channel at i-hit mo yung notification bell dahil mag-a-update ako about doon kapare ko para hindi kayo mahuli and also makabili kayo ng dream phone ninyo. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Peace out.